Ng 2 araw na pangsamantalang kalayaan ang isa sa mga lider ng grupong Magdalo, si Marine Captain Nicanor Paildon. Kaya naman sinamantala ni Paildon na makasama ang kanyang pamilya nakatutok si June Veneracion. Nakapribadong sasakyan, nakasibilyan at walang bantay nang lumabas si Captain Nicanor Paildon sa Marine Headquarters sa Fort Bonifacio kung saan siya nakakulong. Isa siya sa mga lider ng grupong Magdalo. Dumiretso siya sa Taytay, Rizal. 2 araw na pansamantalang kalayaan ang pinagkaloob sa kanya ng AFP. Mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nakita niya muli ang kanyang lolo. Lolo. Oh, dito na ito. Ha? Dito ka na? Ano ka mo? Ha? Ha? Hindi ka makalakad? Ah, yung ulo mo. Dadalhin ka sa ospital mamaya. Ha? Naisa na ni Paildon na siya mismo ang magdala sa kanyang 82 taong gulang na lolo sa ospital para ipagamot. Pero mahigpit ang bili ng AFP na hindi siya dapat lumayo sa bahay ng kanyang kapatid sa Taytay, Rizal. Kaya ang mga kamag-anak na lang ang magdadala sa matanda sa ospital. Bawal din siya magpa-interview sa media. Dahil tapos na ang Pasko at bagong taon, magkakaroon na lang daw ng biglaang reunion ng pamilya Paildon. Kahit hindi siya umabot ng Christmas saka New Year, eh, January 3 pa lang naman eh. Habulin na lang namin. Mag-Noche Buena na lang ulit mamaya. Ang 2 araw na kalayaan ay pagkakataon para kay Paildon na makasama ang nag-iisang anak na napilitang huminto sa pag-aaral ng engineering at pumasok bilang factory worker nang ipatigil ang sweldo ng kanyang rebelding ama. Pinatigil ang sweldo ni Paildon mula nang tumakas ito. Di tulad ng ibang Magdalo na tuloy-tuloy na sumasahod kahit nakakulong. Isa si Paildon sa mga maaring makinabang sa amnesty program ng gobyerno. Pero pag-aaralan pa raw niyang mabuti kung mag-a-apply siya para mabigyan ng amnestiya. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Target ng Department of Education na ipatupad na sa pasukan sa Hunyo ang tinatawag na Universal Preschool sa lahat ng pampublikong paaralan. Ang tanong, sapat kaya ang ating pasilidad at mga guro? Nakatutok si Jamie Santos. Masisiglat bibo ang mga preschooler na ito sa General T. De Leon Elementary School. Sa kanilang murang edad, ipinagmalaki nila sa GMA News ang mga salitang kaya na nilang isulat. Bawat estudyanteng may edad 5 hanggang 6 na taon gustong ibahagi sa amin ang kanilang mga kwento. Yung numbers 1 to 10, kaya nyo nang isulat? Para sa punong guro ng eskwelahan, malaking tulong ang pagdaan ng mga bata sa preschool bago pa tumuntong ang bata sa mas mataas na baitang. Meron na silang kakayahan na makapagbasa, makapagsulat, na pagpasok nila sa formal schooling nila, hindi na mahirapan ng guro sa grade 1. Nais ng DepEd na sa pamamagitan ng programang Universal Preschool, maging handa sa elementarya ang mga bata. Layon din itong sanayin ng mga bata sa pagpasok sa eskwela. Sa preschool daw kasi maaari nang maturuan ng mga bata sa pagsimula ng pagsusulat at paunang baitang ng pagbabasa. Para raw sa pagtungtong sa grade 1 ng bata, hindi na ito kulang sa kaalaman. Yung kasi sa mga pag-aaral, kung ang isang bata ay may kahandaan, ay dumaan sa kinder o kaya preschool, itong mga batang ito ay psychologically ready at emotionally ready sa formal grade 1 setting. Yung sistema kasi ng universal na preschool system, we welcome it. Kasi nakikita natin na ito yung kinakailangan bago pumasok ng grade 1 yung mga bata. Ang tanong lang nila, kaya bang tugunan ng ahensya ang mga pangailangan sa mga guro at kwarto para rito? Nagkaroon na kami ng contracting last year pa, 2009, nagsimula na kami noon. So, nakabuild na ng teacher resources ang mga divisions. Desidido ang DepEd na ipatupad sa bansa sa darating na school year ng Universal Preschool. Para rin daw maiangat ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas na nahuhuli na kumpara sa ibang bansa. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Muntik nang malagay sa peligro ang buhay ni Enzo Pineda nitong nakaraang Christmas vacation. Naaksidente siya habang nagje-jetski sa Mindoro. Kamusta na kaya siya ngayon? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Tuwing lilingunin ni Enzo Pineda ang 2010, panay pasasalamat ang kanyang nasasambit. Hindi raw niya akalaing sa unang taon niya sa showbiz ay magiging ganon kabilis ang pag-arangkada ng kanyang karir. Nagsunod-sunod kasi ang kanyang mga show sa GMA.
Kaya naman bilang pasasalamat, naghandog siya ng anniversary at New Year's party para sa kanyang mga tagahanga. This is not for me. Para sa kanila to dahil lahat ng blessings na binibigay sa akin ni Lord dahil sa kanila, sa patuloy nilang pagsuporta sa akin. Ever since Starstruck until now, nandito pa rin sila para suportahan ako. Nag-enjoy ng husto ang fans sa mga paraffol at games. Ang hindi nila alam, muntik na nilang hindi makasama si Enzo ng araw na yun. Naaksidente si Enzo habang nagbabakasyon sa Mindoro nitong December 28. Nag-jet ski raw siya at napabilis ito, kaya tumila po ng 10 feet si Enzo at lumubog na rin siya ng mahigit 10 feet sa ilalim ng tubig. Actually, sa gitna na ng dagat yun eh. So, first thing in my mind na parang, oh no, parang anong mangyayari sa akin? Parang ito na ba yun? Thankful ako na pinotektahan ako ni God na nakaahon. Akala ko hindi na ako makakaahon ng tubig eh. So, syempre, takbuhan lahat. Hindi sinabi ni Enzo sa nalilink sa kanyang si Sara Labati ang nangyari sa kanyang aksidente para hindi raw ito mag-alala. Pero nang dumating si Sara sa anniversary at New Year's party ni Enzo para sa mga fans, nalaman kaagad nito ang kwento. Enzo! Ay nako, hindi ko talaga alam. So next time, take care kasi hindi natin maiwasan yung mga aksidente na yan. Lalo na ang dami-daming kung ano-anong gadgets, mga jet ski na yan. Kailangan mag-ingat talaga. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. May ichichika pa ako mamaya. Para maging in, alamin ang mauusong pananamit at accessories ngayong 2011. Susunod na yan. Susunod. 3 taong gulang na bata na dinukot daw ng kakilala ng kanyang ina na ibalik na sa kanyang magulang. Congressman Ronald Singson may pakiusap sa gitna ng pagugulunging pagpapatalsik sa kanya sa kamera. At mga turista sa Baguio, enjoy sa sobrang lamig. Pero mga magsasaka, nagrereklamo na. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.